Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Janela, 30 years old mula sa San Pablo City, Laguna. Ang totoo po niyan, sumulat ako sa inyo dahil sa kwento ng isa niyong letter sender noong nakaraan. Ang kwento niya ay tungkol sa lalaking walang planong pakasalan ang matagal na niyang kasintahan. Ang ganda kasi ng mensahe ng kwento niyong iyon. Bakit nga ba natin ipipilit ang sarili natin sa isang taong hindi naman pala tayo kasama sa mga pangarap niya? Sa kagaya ko po na naranasan na tanungin ng mga katagang, "Will you marry me?" Hindi ba dapat masaya ako ngayon? College po ako nang makilala ko si Aaron, Brigada Love Lines. Naging mag-boyfriend at mag-girlfriend kami bago pa kami gumraduate. Una pa lang po, sinabi niya talaga sa akin ang mga plano niya para pakasalan ako. At sino bang babae ang hindi kikiligin doon? Hanggang sa umabot po ang relasyon namin ng 5 taon. At doon na nga siya nag-alay ng singsing sa akin at sinabi ang mga salitang, "Pakasalan mo ako." Hindi ako noon nag-atubile, Brigada Love Lines, dahil mahal na mahal ko po si Aaron. Siya na rin ang lalaking nakikita kong pakakasalan ko. Kaya ngayong nag-propose na siya sa akin, walang dahilan para tumanggi ako. Kung ilalarawan ko po sa inyo ang aking fiancé, mabait po siya at maalaga. Pero sa kabilang banda, may pagkasiloso siya. Madalas na rin naming napapag-awayan yung pagiging siloso niya noon. At para bang ang pagiging siloso niya, mas lumala pa nung engaged na kami. To the point na nasasaktan niya na ako. Babe, bakit gising ka pa? Di ba dapat natutulog ka na? Bakit? Para hindi ko makita yung paghatid sa'yo ng lalaki mo? Anong lalaki? Anong lalaking pinagsasasabi mo? Katrabaho ko lang yung naghatid sa akin. Isinabay niya lang ako kasi madadaanan din naman niya itong apartment natin. Yung ibang katrabaho mo ang agang umuwi kanina. Tapos ikaw ngayon lang? Alam mo bang wala pa akong tulog dahil sa'yo? Dapat kasi hindi mo na ako hinintay. Nagsabi rin naman ako sa'yo, diba, na baka malate ako nung uwi. Babe, nag-overtime ako. Kailangan daw sabi ng supervisor ko. 3 oras ang maximum time na overtime nyo, Janela. Ano bang oras na ngayon? 11:00 na. Gabing-gabi na. Saan ka ba nagpupunta, ha? Teka lang naman, Aaron, ha? Pinagbibintangan mo ba akong may ginagawa akong kalokohan? Nag-overtime ako, wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Kung saan-saan pa siguro kayo lumiko ng katrabaho mo, no? Babe naman! Please, pagod ako. Mag-usap na lang tayo bukas kapag nakapagpahinga na tayo parehas. Mabuti pa, matulog na tayo. Hindi. Walang matutulog hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung saan ka nang galing. Sa trabaho nga sabi, bakit ba ayaw mo maniwala? Maniniwala naman sana ako kung hindi lalaki ang kasama mo. Alam mo, Aaron, walang patutunguhan ang usapan na to. Hindi mo ko pinapakinggan Sinabi na ngang nag-overtime ako. At saka yung tao na ngang nagmagandang loob na isabay ako, ikaw pa tong galit. Ano bang gusto mong maging reaksyon ko? Matuwa, ha? Na ang fiancé ko may kasamang ibang lalaki? Wala naman kaming ginagawang masama, ano ba? Yan ang problema sa'yo Lagi ka nalang tamang hinala.
Lagi ka nalang nagselos kung kani-kanino. Iliguan mo naman yung pagsiselos mo. Ang tagal mo ng problema yan eh. At ako pa ngayon ang may problema, ha? Janela, sa tagal na ng relasyon natin, ni minsan hindi ako nagloko sa'yo. Bakit? Sa tingin mo ba ako nagloloko? Oo! Aminin mo nang may relasyon kayo ng lalaking yon. Wala nga sabi eh. Wala! Kaya wala rin akong dapat aminin! Huwag mo akong gawing bulag! Higit sa lahat, huwag mo akong pagtataasan ng boses. Bakit? Ano ba yung pinagmamalaki mo? Yung lalaki mo? Alam mo, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin kapag nalaman kong niloloko mo ko. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka sa buhay mo! Uuwi na muna ako sa amin! Ano? Maglalayas ka? Sige, gawin mo! Wala akong pakialam! Talagang pinanindigan mo yung paglayas mo, ha? Bakit? May ipinalit ka na sa akin? Yan talagang sasabihin mo sa akin ngayon? Aaron, araw-araw kitang tinetext at tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Tapos malaman-laman ko ikaw palang may ibang babaeng nilalandi. O bakit? Nagsiselos ka? Hindi porket may problema tayo titigil na ang mundo ko. At para sabihin ko sa'yo, hindi ako nakikipaglandian. Nakikipagsayahan lang ako sa mga kaibigan kong babae. At para sabihin ko sa'yo, hindi ako yung tipo na nagpapalamon sa simpleng problema. Ah, talaga? Simpleng problema? Relasyon natin ang pinag-uusapan dito, Aaron! Ano? Kapag ako ang galit, okay lang? Pero kapag ikaw, bawal? Sa'yo po talaga nang galing ang simpleng problema lang to. Ano ba ang pinaglalaban mo? Ikaw tong nagdadrama at umalis tapos tapos paandaran mo ako ng ganito? Umayos ka nga, Janela. At saka tama lang naman na talaga na magalit ako sa'yo. Sino bang matinong babae na nagpapahatid sa ibang lalaki? Malay ko ba kung anong ginagawa niyong dalawa? Sapat ang oras na yun para gumawa kayo ng kababuyan ang hindi ko alam. Ano? Aaron, alam mo pa ba ang pinagsasasabi mo? Matagal na tayong magkarelasyon at magkasama na rin tayo sa iisang bubong. Pero parang hindi mo pa ata ako kilala. Engaged na tayo at lahat. Tapos ganyan pa rin kadumi ang utak mo. Ako pa yung madumi ang utak. Pero sa loob ng taon na magkasama tayo, lahat ng gusto mo sinunod ko kasi alam kong napaka-stricto mo sa akin. Marami kang ipinagbabawal, marami akong bagay na gusto kong gawin pero dahil ayaw mo, hindi ko ginagawa kasi mahal kita. Mahal kita kaya lagi kitang iniintindi. Bakit? Bakit ha? Hindi rin ba kita iniintindi? Matagal na rin kitang iniintindi sa mga bagay na lagi mong ipinaglalaban. Pero iba na ngayon. Ngayon kisa pinagbibintangan mo ako sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Kaya bakit hindi ako magagalit sa'yo? Kung gusto mong patunayan na mali talagang sinasabi ko, gawin mo. Umuwi ka sa atin at pagbayaran mo yung mga kasalanan mo sa akin. Kasalanan? Sa'yo? Anong kasalanan ko sa'yo, Aaron? Ang tagal-tagal ko nung sinabi sa'yo na kaibigan na katrabaho ko lang si James. Meron bang intindihin yun? Ang mali ko lang, pumayag akong magpahatid sa kanya noon kahit alam kong magagalit ka. Kaya sorry! Pero yung binibintang mo sa akin na nagkikipaglandian ako sa kanya at may ginawa kaming kababuyan, sumusobra ka na! Ako pa yung sobra, ha? Ako pa yung sobra. Parang sabihin ko sa'yo, hindi sapat ang pagsasabi lang ng sorry sa akin. Nasaktan mo ko ng sobra. Eh anong gusto mong gawin ko? Nagsusorry na ako, diba? Tsaka, sa tingin mo ba, hindi ako nasasaktan? Aaron, ang laki na ng pinagbago mo. Simula noong ma-engage tayo 3 years ago, bigla ka na lang nag-iba. Ang lalo ng pagkasiloso mo. At saka nung nakaraan na nagkasagutan tayo, hindi ko matanggap na nasampal mo ko. Nananakit ka na ngayon ng pisikal. Sorry. Babe, sorry. Tara na sa bahay, umuwi na tayo. Doon na lang tayo mag-usap. Hindi! Ano? Ganon-ganon na lang yun? Matapos ang lahat ng paratang mo sa akin at pananakit ng pisikal, ganon na lang ba yun? Matagal-tagal na rin ako nagtiis sa ugali mong ganyan, Aaron, kasi mahal kita. Lagi akong nag-iingat sa mga kilos ko. Kasi parang lagi kang nakabantay sa mga kilos ko. Na isang maling salita at galaw ko lang, hindi mo na agad ako magugustuhan. Itatama ko lang yung ugali mo, Janela, ha? Bakit ba sobrang defensive mo?
Siguro dahil totoo lahat ang sinasabi ko. Bahala ka na nga kung anong gusto mong sabihin. Pagod na ako magpaliwanag sa'yo. Umuwi na tayo, sabi. Ayoko, hindi ako uuwi. Ayaw mong umuwi? Eh di sige. Wag na wag ka nang uuwi sa akin kahit kailan. Ikaw na nga tong may kasalanan, ikaw pang matapang. Bakit ba ang hirap intindihin sa'yo na wala akong lalaki, wala akong iba? Alam mo, hindi ko deserve tong ginagawa mo eh. Bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mong umuwi, di wag. Hindi talaga ako uuwi. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Aalis na talaga ako. Mabuti nga siguro na tapusin na natin tong relasyon natin. Wala na rin na mapatutungahan to eh. Ano? Makikipaghiwalay sa akin? Oo, doon din naman tayo pupunta, di ba? Ayaw mong umuwi. Eh di maghiwalay na lang tayo. Naririnig mo bang sinasabi mo? Aaron naman, bakit mo ba kailangan palakihin to ng ganito? Nangako ka sa akin, di ba? Na kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay, di ba? Ang dami mo kasing arte. Ikaw nang inaayang umuwi tapos aayaw ka pa. Hindi mo ba nararamdaman at naiintindihan na gusto ko munang dito sa amin? Nasasaktan pa ako sa nangyari. Ano? Uuwi ka ba o hindi? Sinasabi ko sa'yo kapag umuwi ako nang hindi kita kasama. Yun na yun. Tapos na tayo. Fine! Hiwalay na kung hiwalay. May mahal ka ng iba at parang bulag akong Parang napakadali lang sabihin noon kay Aaron na maghiwalay na kami. Hindi ko rin talaga alam kung bakit kami umabot sa ganong sitwasyon. Bigla kong naalala ang mga pangako niya sa akin noon na hindi kami mag-aaway at iintindihin niya ako sa lahat ng bagay. Pero bakit siya to ngayong bumitaw? Siya ang nanakit at siya ang nambibintang sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Hindi ko tuloy alam, Brigada Love Lines, kung nabulag ba talaga ako sa negative side ni Aaron. Sobra ko ba talaga siyang mahal noon para ngayon ko lang malaman na kaya niya pala akong saktan. 2 linggo po matapos ang aming paghihiwalay ni Aaron, hindi ko magawang maging masaya sa kahit anong bagay. Hanggang sa nahuli ko mismo si Aaron na may kasama ng ibang babae sa bahay namin kung saan dati kami nakatira. At ang masakit, Brigada Love Lines, nadatnan ko silang naghahalikan at magkasama sa kama. Mga walang iya kayo! Ang bababoy nyo! Kung mapagbintangan mo ko, grabe, tapos ikaw pala tong manloloko, hayop ka! Manahimik ka nga, Janela. Ano pa bang ginagawa mo rito? Hiwalay na tayo, di ba? Kaya ka naghanap ng ibang babae? Hero, nangako ka sa akin! Nangako ka na hindi mo ko sasaktan at hindi mo ko ipagpapalit sa iba! Oo, nangako ako. Nangako nga ako. Pero isipin mo naman, Janela, sino bang unang nang iwan sa atin? Di ba ikaw? Pinili mong umuwi sa inyo kaysa manatili rito kasama ko. Pero hindi yung sapat na dahilan para gawin mo to! 2 linggo pa lang tayong hiwalay. Tapos nagdala ka na agad ng babae rito. Hindi mo walang hinintay na makapag-usap tayo ng mahinahon. Para ayusin sana natin ang relasyon natin. Tama na, Janela, tama na. Tapos na tayo at huwag mo nang ipilit pa magkakaayos pa tayo. Malinaw ang pinag-usapan natin, di ba? Nahiwalay na tayo. Kaya nga nandito ako eh. Babalik na sana ako. Pero ito ang madadatnan ko. Pues huli na yun lahat. Wala ka nang babalikan. Babe, please ayusin natin to. Kakalimutan ko to. Para lang magkaayos tayo. Hindi na, Janela. Ayoko na. Hindi mo ba nakikita may bago na ako? At yung engagement natin, kalimutan mo na rin yun kasi wala nang say-say yun. Aaron, kaya kitang patawarin basta ako ang piliin mo. Magpapakasal pa tayo. Umalis ka na rito, Janela. Umalis ka na rito at baka kung ano pang magawa ko sa'yo, alis na. Aaron, please, huwag mong gawin sa akin to. Brigada Love Lines, noon ko rin nalaman na isa pala sa mga kaibigan namin ni Aaron ang naging babae niya, si Melanie.
At ang pinaka nakakagulat sa lahat ay nang aminin nila sa akin na halos 1 taon na pala ang relasyon nilang dalawa. Wala akong kaalam-alang Brigada Love Lines. Mukha akong tanga sa mismong relasyon na meron ako kay Aaron. Pero oo, Brigada Love Lines, nagawa ko pang magmakaawa noon kay Aaron sa pag-asang magkakaayos pa kami. Pero sarado ng puso't isipan niya. Isinarado na niya ang pahinang para sana sa aming dalawa. Nandito ka na naman? Ano pa bang kailangan mo? Sinabi ko na diba, hiwalay na tayo. Kung iniisip mo itong bahay, ako nang bahalang magbayad nito at yung mga naibayad mo nung nakaraan. Ibabalik ko sa iyo yung lahat, huwag kang mag-alala. Dito na nakatira si Melanie. Ano ba pakialam mo kung dito na siya nakatira? Sagutin mo na lang ang tanong ko! Oo, dito na nga nakatira si Melanie. Ano, okay ka na ba? May tatanong ka pa ba? Hindi na talaga kayo nahihiya, no? Matapos mo makipag-iwalay sa akin, may bago ka na rin binabahay rito. Manloloko ka talaga! Hindi ko nakasalanan kung ikaw yung kusang umalis dito. Anong tawag sa inyo ni Melanie? Nagbabahay-bahayan? Ganun ba yun? Ano? Plano nyo namang bumuo ng pamilya, ha? Pwede po, Janela? Pwede ba umalis ka na bago pa kita kaladkarin palabas? Nasaan ba yun si Melanie? Ilabas mo siya kasi hindi pa niya natitikman ang sampal ko sa kanya! Hoy! Para sabihin ko sa iyo, wag na wag mong sasaktan si Melanie. Hindi mo ba alam? Buntis siya! Buntis na siya! Ano sabi mo? Buntis na siya! 4 na buwan na siyang buntis. At ako ang ama. Magkakaanak na kaming dalawa. Kaya umalis ka na bago pa ako ang makasampal sa iyo. Aaron! Minahal kita ng sobra! Tapos ito lang gagawin mo sa akin! Ito lang ang isusukli mo sa pagmamahal ko sa'yo! Anong klaseng lalaki ka ba, ha? Engage na tayo, Aaron. Anytime, ikakasal na tayo. Marami tayong mga pangarap, diba? Tapos ngayon sa ibang babae mo na yun lahat tutuparin. Gaano ka ka-unfair, Aaron? Bakit sobrang unfair mo naman? Janela! Janela, wala na akong pakialam sa'yo kaya tama na. Is it over? Hindi ko talaga maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko nung time na malaman kong buntis na si Melanie at si Aaron nga ang ama. Paano nila nagawa sa akin ang bagay na iyon, lalo na ni Aaron? Para kong hindi makahinga ng mga oras na iyon at parang pinupukpok ng matigas na bagay ang puso ko. Wala po akong ibang ginawa kundi ang magmukmok ng mga oras na iyon. Gusto ko sanang ipakita na kaya ko, na malakas ako, pero hindi ko pala kaya. Sinunod ko na lang po noon ang naging payo sa akin ng aking mga magulang. Nakalimutan ko na ng tuluyan si Aaron dahil hindi talaga siya ang lalaking para sa akin. Hanggang sa makalipas ang 2 taon, Janela, kamusta ka na? Okay lang. Janela, Ano bang dahilan mo at nagpakita ka pa sa akin? May mukha ka pa palang ipahaharap sa akin? gusto ko lang naman malaman kung okay ka ba. Okay nga ako, diba? Nasabi ko na. Alam mo, hindi ko alam kung matatawa ako o kung maiinsulto. Galit ka pa ba sa akin? Alam mo, Aaron, wala na akong pakialam. Wala na akong nararamdaman na kahit ano para sa'yo. Janela, sorry. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Sorry kung hirap kang patawarin ako, pero gusto ko lang sanang malaman kung may natitira ka pa bang pagmamahal para sa akin. Wala na, Aaron. Wala na. Alam mo, hindi ko talaga alam kung saan mo pa kinukuha yung kakapalan ng mukha mo para itanong sa akin yung mga bagay na yan. Aaron, matagal ka nang burado sa buhay ko. Matagal na kitang kinalimutan. Pero mahal pa rin kita, Janela. Nagpapatawa ka ba? Janela, please. Please, I'm sorry. Alam kong naging makasarili ako, pero ang tagal din naman ng pinagsamahan natin, di ba? Oo nga. At
At yung pinagsamahan natin yun, ikaw lahat ang sumira. Please. Please, Janela, baka naman pwede pa tayong magbalikan. Di ba may Melanie ka na? Ano ba pang ginagawa mo rito? Hiwalay na kami ni Melanie. Yung bata na lang yung nag-uugnay sa aming dalawa. So kaya ka naririto ngayon kasi hiwalay na pala kayo. At sa akin ka naman babalik? Ang galing mo rin, no? Sorry, Aaron, pero matagal na tayong tapos. Hindi ko nababalikan yung mga kagaya mong selfish at manloloko. Pero sabi kasi ng magulang ko, balikan daw kita. Nung nalaman kasi nila na naghiwalay tayo, sobra silang nagalit sa akin. Bakit daw kita niloko? Bakit daw ako nakabuntis ng iba? Sabi nila, balikan daw kita at humingi raw ako ng tawad sa'yo. Itatakwil daw nila ako kapag hindi kita binalikan. Alam mo namang gustong-gusto ka nila, di ba? Tama na to, Aaron. Sinasayang mo lang ang oras ko eh. Kahit pa ipagsiksikan mo yung sarili mo, hindi na ako babalik sa'yo. Tapos na tayo at ikaw may gusto noon. Ngayon, umalis ka dyan sa dadaanan ko kasi aalis na ako. Janela, sandali lang naman. Janela! I see you beside me. It's only a dream, vision of what used to be. The laughter, the sorrow, pictures in time, fading to memories. How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. Brigada Love Lines! Hindi nga pala sapat na engaged na kayo ng boyfriend mo o ng kasintahan mo para masabing kayo na talagang para sa isa't isa. Kahit pa sabihin kasal na lang ang kulang. Kasi darating talaga sa pagkakataon na ang Panginoon na mismo ang gagawa ng paraan para mawala o malayo ka sa taong hindi para sa'yo. Mula po noong makamove on na ako kay Aaron ay kinalimutan ko na talaga siya. Nangyari lang na bumalik siya pero kahit ilang beses pa siya magmakaawa sa akin, magkabalikan kami, ay hindi na po ako papayag pa. Alam ko na kasi kung paano pahalagahan ngayon ang sarili ko. Marahil kailangan ko pa ng oras para sa sarili ko at para naman makilala ang taong inilaan talaga para sa akin. Brigada Love Lines! Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Brigada, yours, Janela. Only you.